at papurihan mahalahan. Puri siya ay agihan at papurihan magpapalaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ng buwan ng Oktubre, isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narit sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manikiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Tagaypiso ay kanya pong hinihimok na ang lahat na nanalig sa ating Panginoon ay huhugot ng lakas mula sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, noong sinabi ng mga Parisiyo na dapat lalayas at lalayo na ang Panginoong Hesus, ay sinabi niyang hindi siya natatakot kay Herodes. Magpatuloy siya sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo at paggawa ng himala, sapagkat siya sa darating na araw ay kusang mag-alay nito. Sa buhay natin, tayo ay naligtas dahil sa pag-alay buhay ng ating Panginoon. Ngunit kinakailangan din na kilalanin natin ang kabutihang loob ng Diyos sa buhay natin. At sa mga sandali na dahil sa ating kakulangan at sa ating kahinaan na hindi siya nakilala, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayoy makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At patapos ng iyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral
ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y isinugo at ngayon natatatikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpa'y tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa hari natin, ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ng ilang Parisiyo. Sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na yon na nagpalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpagaling. Bukas ay gayon din, sa 3 araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propita. Jerusalem,
Jerusalem, pinapatay mo ang mga propita at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kahit lubos kang pababayaan, sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa huling araw tayo ng buwan ng Oktobre ng ika-30 na linggo ng karaniwang panahon ng pangalang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ay ang pagkilala sa Diyos. Sa salitang Hebreo, ang pagkilala ay mizahi. Pero, ang pagkilala sa Diyos para sa mga Hebreo, Lakyorba Elohim. Lakyorba Elohim, ito yung pagkilala sa Diyos. Pero dahil ang ating mga pagbasa ay ang unang pagbasa at pangalawang pagbasa o ebanghelyo ay mula sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang pagkilala sa Diyos ay anaggoristi ton theo. Anaggoristi ton theo. Na sa Latin naman ay isinalin ni San Jeronimo, agnosi Deum. Agnosi Deum. Pagkilala sa Diyos. To acknowledge or to recognize God in our lives. Sa atin pong unang pagbasa, ay sinulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso na dapat kilalanin ang Diyos. Na kung saan magpatuloy ang lahat ng mga taga-Epeso na nalig sa ating Panginoon na kanila pong pakipag-isa sa Panginoon at siya ang magbigay sa kanila ng kapangyarihan at lakas. Dahil ang pakipagkasundo sa Diyos ay napakahalaga at dahil dito kinakailangan na manatili sila sa mabuting balitang tinuturo ni San Pablo. Kaya po sa ating Salmo 143, versikulo 1, ang Panginoon ay siyang papurihan sapagkat siya ang ating sanggalang. Siya ang ating kapangyarihan na tagapagtanggol sa lahat ng mga pangyayari sa buhay. Kaya po sa ating mga pagbasa, lalo ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, verso 31 hanggang 35, ay ang dapat ang pagkilala sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabihan ng ating Panginoon ng mga Parisiyo, umalis ka sapagkat gusto kang patayin ni Herodes. Ang kanilang gusto ay hindi magpatuloy ang Panginoon sa kanyang misyon na mag-alay ng kanyang buhay. Kaya pinigil sila ng mga Parisiyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan ninyo na ngayon gagawa ako ng pagpalayas ng mga demonyo, magpapagaling, magpatuloy sa pagpahayag ng mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos at sa pangatlong araw, natapos na ang lahat. Ang Panginoong Hesus ay papunta sa Jerusalem
upang handang magsakripisyo o mag-alay ng buhay para sa atin. Hindi dapat hadlangan siya ng mga Parisiyo. Hindi dapat siya matakot sa lakas ng namumuno. At noon ang namumuno ay si Haring Herodes na siya ay patayin. Sapagkat ang gusto po niya ay kilalanin ang Diyos sa buhay. Kilalanin ang Diyos sa buhay. Kaya sabi nga niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propita at binabato ang mga sinugo ko. Ibig sabihin, hindi kinikilala ang mga propita na pinadala ng Diyos. Kaya sabi pa niya, makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Gusto ng Diyos na iligtas ang tao, pero ayaw. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit ayaw mo. Hindi kinikilala ng mga Israelita na hinirang ng Diyos ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya kailangan na tayo ngayon ay nalig sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pagkilala sa Diyos. O sa Hebreo pa, Lakior ba Elohim. O sa Koino po na Griego, Anagnoristi, Ton, Tio, o sa Latin, Agnosi, Diom, o recognize God, kilalanin ang Diyos. Ang ating paghahanap sa Diyos ay 85 times po nasa Biblia. Pero ang pagkilala sa Diyos, 40 times lang sa loob ng Biblia. Medyo kulang, kaya kailangan na tayong gagawa pa ng paraan na kilalanin ang Diyos. Paano po siya kilalanin? Una, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang mga nilikha na kalikasan. Sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng mabuti. Genesis kapitulo 1, verso 31. Kailangan kilalanin natin ang Diyos sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang ating kapwa-tao ay imahin at larawan ng Diyos. Genesis kapitulo 1, verso 26. At pangatlo, kilalanin ang Diyos sa mga panalangin na ating idinudulog sa Kanya at ito'y sinasagot niya. Ito'y dinidinig ng Diyos. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Kanya. Yun yung pagkilala sa Kanya. Salmo 34, versikulo 8, na dapat atin pong kilanlin, damhin ang Diyos. Pang-apat, na atin pong kilalanin ang Diyos sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Sapagkat nagtuturo siya sa atin ng Ebanghelyo. Kilalanin natin ito. Sapagkat ang lahat ay ginagawa ng mabuti ng Panginoon. Ayon pa, ng unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, kapitulo 4, verso 4. Kailangan kilalanin natin ang Diyos sa Kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Kaya sa Salmo 31, verso 19, kilalanin ang pagpapala ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa mga providensya o mga kaloob, mga biyaya na ating natanggap sa buhay. Dahil lahat po ay galing sa Diyos sapagkat ang plano niya ay para sa kabutihan ng lahat. Ayon pa ni Propeta Jeremias, kapitulo 29, versikulo 11. Kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay sapagkat may buhay tayo ngayon dahil bigay ito ng Panginoong Diyos. Kaya sinasabi nga ni Santiago sa kanyang sulat, kapitulo 1, verso 27, ang lahat ng nagmula sa langit ay may kaganapan. Pangwalo, kailangan kilalanin natin ang Diyos sa ating pagtanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. Tayo may nagkasala,
kung tayo'y magkumpisal, patawarin tayo ng Panginoon. Unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. At pangsyam, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang kabutihang loob na dumating sa buhay natin, sapagkat ayon pa sa Salmo 145, versikulo 9, ang Diyos ay mabuti. At sa huli, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan ng sakripisyo sa cross. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, gano'n na lamang ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mundo, na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang lahat ng mga nanalig sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroong buhay na walang hanggan. Ito ang pagkilala ng Diyos. Pero sa simple na pagkilala sa Diyos, magpakabait ka, gumawa ka ng mabuti, magdasal ka at manalangin ng taimtim, at magmahal ka sa Diyos higit sa lahat, at mahalin mo ang kapwa, yan ang pagmamahal sa iyong sarili. At doon sa tahanan o bahay, ipakilala ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahalan, katapatan at pagkakaisa ng pamilya. At doon sa iyong trabaho, ipakilala mo ang Diyos at kilalanin mo ang Diyos kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at naglingkod ng may pagmamahal. At kung anuman ang iyong gawain, nangangalakal man, nagkaroon man ng pagsasaka, o dili kaya anong ginagawa mo sa opisina, sa pamalaan man o sa pribado, ay ginagawa mo ng matapat. Yon ang pagkilala sa Diyos. Anuman ang iyong kalakaran sa buhay, kapag ikaw'y namuhay na matuwid, kinikilala mo ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay. At yung gustong makilala ang Diyos na sa iyong magbigay ng biyaya at makatanggap tayo ng biyaya sa Kanya, palakpakan po natin ng malakas ang Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya at ang mga biyayang tatanggapin pa natin. Yon ang pagkilala sa Diyos. Naway sa buhay natin, kilalanin natin ang Diyos na siya ang nagmahal sa atin. Amen? Pray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ulat sa ating misyon na maging propita ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsagawa ng ating mga tungkulin at atin pong itutugon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta, na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa ating magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila, bagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin nawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga
na mayroong personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kanya ng walang pag-atubili patungo sa kanyang kaharian, kung saan siya ay Panginoon, magpasaw na hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling hahatin sa kabutihan mo. Tinatanggap sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong walalong ikadarangal sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapatid, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag, kahit ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa mga ng anak na may namahal. Kaya isa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mapupuno ang langit at lupa. Langit at lupa ng kadakilaan mo, sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kataasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari unang leminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o leminister. Po ang lahat.
Ing mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church so pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mahirap at nangailangan, lalo na tuwing Thursday dahil sa Thursday. Maraming salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin, na tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Pagkilala sa Diyos. Dapat kilalanin natin siya sapagkat siya ay nagbigay buhay sa atin, nagliligtas sa atin, at nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y kanyang mapatawad. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaigwas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilangan ng kanan, nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw at niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka no kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihan natin ang ating Pong